makita natin ngayon lang tayo makalabas dahil sa ilang araw na pag-uulan. Halos isang linggo na yata na umuulan at itong motor ay medyo matagal na hindi nagamit. Kaya ngayon lalabas tayo para ma-exercise naman yung kanyang dugo. Okay, so check din natin kung ano yung kondisyon ng ating mga kalsada, Ayan, puro butas na dyan. At kapag gabi yan, kaya natin mamamalayan. Shoot tayo sa mga butas na malalim. Okay, so far, okay naman yung panahon ngayon. Medyo makikisamahan tayo sa ating rides ngayon, tulad kahapon na alas 6 hanggang alas 8 ng umaga ay talagang maulan. Akala ko wala nang pasok mga estudyante, pero pinapasok natin mga bandang 10 o'clock ay sumilip ng araw. So medyo mahirap mag-overtake ngayon, baka mabulaga tayo sa mga lubak. Ayan, malalalim pa naman. So dito tayo sa highway na ngayon, MacArthur. Yan, lubak yan. MacArthur Highway tayo. Dito sa may Rosario noon. Yan, daming lubak. So yan ang nakakatakot pag ma-shoot yung mags mo dyan. Remote balance, mag-flat tire, yung tumba, kaya madisgrasya yung mga riders. Kaya hindi tayo pwedeng susulpot. Wala naman tayong kailangang patunayan dahil mabagal naman ng talagang patakbo. At siyempre di naman tayo nagmamadali. So itong kabayo natin ngayon ay Dominario G1. So first time ko i-vlog ito, Dominario G1. At matagal-tagal na rin, magwa 1 year na rin sa atin ito. Kaya yung kanyang odometer, 8,135 kilometers na. Ayan. So yung mahirap pag tumututok tayo dito, pag tumututok tayo, ma-shoot tayo sa mga butas na yan. Kaya mas maganda kung tayong tututok para may time pa tayo na iiwas sa lubak. Ayan. So kawawa naman tong motor natin kapag ganun. So itong motor naman na ito ay entry level lang. Yung pang masabi nila 4 months big bike. So accept natin na ganyan, at least meron tayong magamit, hindi naman tayo mahirap lang naman ang buhay. Minsan problema pa ang panggastos. Kaya I think ito na yung mga magagamit natin hanggang sa mga ilang taon na. Hindi kung mag-upgrade tayo ng mas malaking bike, siyempre kailangan natin ng mas malaking pera din na iba-budget para makakuha tayo ng mga 650cc, mas mataas na cc. So okay naman yung motor na ito, nakukuha mo naman yung tamang arangkada, tamang speed. Sa expressway, kaya naman ito ng 150. So nag-try ako ng once lang, umabot ng 156. Kaya hindi ako umulit. Ang lakas na ng hangin noon, malakas na yung hangin. So nakakatakot na pag lalakasan natin, baka mamaya mag-wobble na. Lalo wala pa namang malaking windshield ito. So about sa maintenance naman ng Dominar ay para ka lang
155 na mga motor ngayon, yung mga ginagamit ng 155 yung mga scooter, mga NMAX, mga ganon. Kasi konti lang naman yung gas nito, tsaka single cylinder siya, kaya hindi ka mapapagasto. So tamang tama ito kung halimbawa mag-upgrade yung mga naka 155 nang pwede sa expressway legal, pwede yung hindi kayo masyadong mapapagasto sa motor nito. Okay, dahil filter lang, no, filter and mga ganun lang, change oil. Siyempre single cylinder siya, kaya hindi siya masyadong atakaw sa maintenance. So Rosario na tayo, no? Rosario town proper na. About sa gas naman, yung consumption nito, gas consumption nito, hindi naman siya gaanong matakaw. Hindi naman tayo masyado kurwarat rat. Parang yung nakita ko na average fuel consumption na niya, kaya naman 38 kilometers per liter, mga ganon. Minsan kung nagrarat tayo, 28, mga ganon. Okay, so magpapagasolina muna tayo para mas maganda kung nakikita natin na full tank o kaya marami-rami yung laman niya. Kasi dagdag dagdag bigat din. Feeling ko kasi basta stable yung bike pag mayroong bigat dito, bigat sa tangke, kaya magpapagas muna tayo. Dito tayo sa Centrum fuel, 53 per liter na sila. Kahapon 55 yata, pero ngayon nagbaba ng konti. Mag-load tayo mamaya, tatry natin mag-expressway, tapos ngayon MacArthur Highway muna tayo. Ayan. Libre. Flasher. Ayan, dito na naman tayo sa inuhukay na fish pan. Inuhukay na 2 linggo lang nakaraan. At pwede rin tamnan ng palakay. Dahil medyo matagal-tagal na rin yung tubig na stagnant dyan. Meron pa silang nakuhukay na laking kahoy yun. Saan kinakuha ba na sa gitna?
Yun, medyo makulimlim na. Mga ganitong buwan yung bigla-biglang bubukos ang ulan. July, August, September, pag nakita mo na ganyan, mamaya umuulan na bigla. Kaya hanggat maaari, pag nag-rides ako, lumalabas ako ng maaga. Plus 7, ganun. Para pag alauna, nakarating na ako sa bahay, pabalik na. Nakarating na tayo. Ang hirap kasi yung mabutan tayo ng ulan sa daan. Minsan ngayon wala, dahil nag-widening, wala na yung mga waiting shed. Sa mga sari-sari store na isilong. May waiting shed man, punuan ng mga nakapark. Kakahupan ng ulan. Hindi mo na tayo raratrakan kasi hindi natin kabisado yung mga ano ba. Nung dumaan kami nung minsan, nag-triplex kami. Sa dadaanan natin ngayon, merong puntang Esperanza dyan. Kapag diretso yun, ay matutubo yung linapasan natin kanina. Yan, kung saan yung pupunta yung kotse, yung kalsada na yan, makikita natin dyan yung tugtungan o yung labasan ng diversion road kanina na linapasan natin. Parang may kaunting ulan na nararamdaman ko dito sa visor ng helmet. May kaunti-kaunting ulan na, dekada yata. Ay, huwag naman sana tayo mabigyan ng ulan sa daan. Dami mga display na ginawa. May mga license din kaya sa mga Disney, mga ganun. May mga lisensya rin yan dahil napaggawa sila ng mga karakter na copyrighted. Kasi wala tayong dalang raincoat kaya so short ride lang tayo or dahil talaga yung puntahan natin. So I'm sure bago mag-alauna kaya alauna nakauwi na tayo. Simula dito may mga nagtangapal na rin. Ayan pala, nagtatapal sila. Tapal bago dumating ang ulan. Yung mga nagluluto, no? Nagluluto na tinitik pa na niluluto. Kung matibay o hindi.
butas, oh. Kaya, oo. Napakadelikado, no? Gilid tayo kasi parang hams na yung mga tinapal dyan. Pinang-repair nila dyan eh. Parang hams na yung pakiramdam. So, kailan nalilipat tayo ng linya. Ba't ko yan? Saan ka lang sinaliliwan sa side mirror, ano? Pagbubusinahan mo. Ay, nako. Makikita mo naman kasi kung lumingon siya o hindi eh. Nag-change lane siya. Di man lang lumingon sa side mirror. Ayan. Kaya minsan po may mga gano'n na ano. Ano na ako magbusina sa kanila. Busina na lang kahit na ano, pitik lang ako. Para pansin tayo kasi kulang tayo sa pansin. Hindi natin magpapansin. Nakita ko yung truck sa harapan, parang minsan nag-i-snake na yung driving ano niya. Driving style niya sa kalsada pag ano. Kapag nakita natin na gano'n eh may manner na tayo. Eh mga butas talaga ang nandyan. So hindi pa tayo nakapag-overtake mga kaibigan sa ano tayo season. Dahil makita natin ang kalagayan ng ating kalsada. Napakadelikado. Buti pinagbigyan tayo ni Kuya. Mag-thank you tayo. Ayun yung leader natin sa harap, truck. Truck na puno-puno, di ba? Yung truck naman na yan. Pasok naman dyan sa NCT. Pasok yan mamaya yan. Kaya isang pagkutsi yung gamit natin. Paano po kaya ito overtaken? Kasi mahirap naman kung sinusundan lang natin yung truck na 40, 50 lang yung takbo. Mas matakaw yung makina natin pag ganun. May butas dyan, for sure. Yung aggressive lang yung truck na ito. Dito natin, pasok agad. Parang motor yung driving style niya. Ayan. Pasok kasi yung truck doon. skills na
biglang sulpot, biglang gano'n. Tatry kong pag-aralan naman paano kaya mag-drive ng gano'n. Diba yung may truck dyan, nasa pasok pa bigla dyan, mga gano'n. So far, 2004 pa tayo, 2004 pa ako nag-drive ng motor. Hindi ko talaga makuha yung gano'n na skills kung paano. Hindi ko talaga mapag-aralan. Hindi kaya ng dibdib. Mga ganong skills na pag-drive. Review na tayo mga kaibigan. So hope na nandyan pa kayo na nanonood. Nag-flasher ang bus. Tsaka yung mga kaibigan natin na gustong suportahan ang ating munting channel, baka pwede pa-like and subscribe naman. Channel kasi nito ay mixed content, may DIY, kung ano pa yung nilalagay natin dyan. So na first time naman natin maglagay ng driving vlog. First time natin maglagay nito, kaya magustuhan nyo. Kaya kung di nyo kayang panoorin ng buo, pwedeng may slider naman dyan sa baba, Dahil maganda na naman ang sikat ng araw dito. 11:02 nito na, sarap magbilad ng palay dyan. Minsan kasi may mga nagbibilad pa ng palay dyan kahit na pinagbabawal. Sa ibang bayan naman, mais din binibilad nila. Wala pang mga helmet ni Kuya. Nag-aate, Ayan, walang helmet. Kawakan. Ulo ni Kuya. May overpass pero di ginagamit mga estudyante. Bumis na tumawin tayo dyan. Nagka-traffic ang barangay tanod para makatawid yung mga estudyante. Samantalang may overpass na taan. At syempre, alam din natin yung kalagayan ng mga bata. Pagod na sa eskwela yan. Pagkaakyat na sila doon, nagugutom na. Nako. Maghihingi na sila bago sila kumain ng lunch sa kanilang mga bahay. O kaya
Tapos review, ayan, mas mura. 50 to 80. Pwede tayo dyan. May tricycle. Mga ganun style, ano? Ay, nako. Mahusay. Mahusay mang ka. Ay, may mga sagasaan na aso yun. Okay, oh. Nang delikado pag motor yung nakasagasan nun, malaki yung chance na matutumba yung motor. Try na namin ka nun, kahit na nakafocus ka sa manubela, nakahawak ka ng mahigpit. Yung skin ng aso malambot yan, nag-i-slide ka talaga dyan. Mag-i-slide kaya ginagawa ko na lang pag may marang ganong mga aso, minor na lang or kantay ang sarili, preno, mga ganon. Oh, stop daw sabi ni Kuya. Delikado rin mga trabaho ng mga yan. Basta parang mga ano din sila, mga enforcer. Kasi ba yan, mga natin kung nalos-break yung sakyan, yung mga truck, mga ganun, no? Delikado, mga ganun. Malaki-laking sakripisyo na ginagawa ng mga barangay tao. Ayan, sa ano na tayo? Ginalo ng intersection. Puntang Singan. Puntang Manawag naman yung crossing. May stoplight namin yan. Ayan. Sa crossing na tayo. Siyempre pag makarating na tayo doon, orange na yung ilawan. Ayan. Dito pa nga, orange na siya. Kaya, bibilad tayo ng mga 1 minute. Ano.
view. Yung pacing ng sasakyan ngayon, no? 80. Tapos biglang pre, ano? Wala akong signal. Let's see, kuya, oh. Tapos steering, ano? Bumalik din. Huwag ayaw ko naman isipin na gusto lang akong hilpitin ni kuya, ano? Huwag naman ganun. Wala naman siya iniiwasan pero natin isipin na mga negatibo. So, pag maraming ganyan na sa ano, sa gilid ng kalsada, ibig sabihin na malubak na. Ayan o, kasi mga yan yung mga pinantakip, yan yung mga natanggal sa asfalto. Dito naman din, gasolina nila 52.20 centavos. Usually kasi mas mura yung gasolina dyan sa bandang La Union, bandang Ilocos. Pasando na helmet. Walang helmet na naman si kuya, no? Naku po, kuya. Ayan, o, tatluhan. Pusarat-ratan. Tira mga kaibigan, no? Yung mga kaibigan mo, tatlo sila, dalawa sila. Di mo sila, oh, mayawan ka. Kaya hanggat maris, sasakay dyan. Oo, sakay ako. Hindi mo pwedeng iiwan. Buti na lang, hindi naman sila masyado stricto dito. Kahit walang helmet, tatluhan. Yeah, pinapalusot nila.
magta-turn na yung bus dyan, huwag ka na dyan. Ayun, bus truck pala yan. Pabalitaan. Dito na yung mga eskwelahan, mga kolehiyo, mga university, dito na sila. PSU, PUNP, sa LNL. Ayan, so ay sa crossing sira yung traffic light nila. Bababa na naman tayo sa init. Dahil di pa kumagala yung traffic. Yan o, 9 na lang, 9, 8. Sakto, ano? Napupuno sa harapan natin ng ganong tricycle. Ginagamit yung space doon. Pag malapit na yung countdown doon, mga 15, gano'n lang, ay magkukumpo lang sila sa harap. Mapupuno ng mga trike doon para hindi masayang yung kanilang oras, pasada agad. Gilid mo na kayo, may pasahero. Ayan, buti yan na lang baha dito. Maharang maaraw, kalahati yung gulong, ano? Kalahati yung gulong ng mga sasakyan ang naabot ng baha. Alam mo ba bumabaha dito, may mga drainage din yata yan na ginagawa, ano?
so hanggang dito na lang yung ating video mga kaibigan, no? So yung part 2 nito, uuwi naman tayo. So I hope na kung wala kayong ginagawa, gusto nyo makapasyal from La Union to Pangasinan, papanoorin nyo yung ating video nito. Okay, so may kapasalamat sa mga nanood, tsaka like and subscribe. Mas importante naman yung channel natin pag meron tayong mga bagong updates, bagong uploads. Baka may gusto kayong panoorin,